Hello mga idol, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-follow, i-like at mag-share para updated po tayo sa lahat ng mga ina-upload nating videos dito sa ating channel about sa pagmamanok. So ang pag-uusapan natin mga idol ngayon is tungkol po sa pagpiprikon. Yan, kung ano ba yung ibig sabihin ng pagpiprikon. Ang pagpiprikon mga idol is yan ay sign na ibig sabihin ihahanda mo na yung mga alaga mo. So dapat masanay na kagad sila sa mga cord yan, no? Sa patuka at saka sa medication. So dahil sa sanay yung mga stag natin mga idol sa high protein, ngayon ibabalance naman natin yan sa pagkain. So una-una mga idol, pag nag-precon po tayo, syempre magpupurga muna tayo, mag-bacterial flushing, pagkatapos paligo. Ngayon, tandaan mga idol yung pagpupurga, halimbawa nagpurga kayo sa gabi o sa madaling araw, kinaumagahan yun idol, kinakailangan pakain lang po natin sa ating mga manok o stag or cock is 10 grams lang. Dahil may posibilidad po na hindi po yan matunawan mga idol. Kaya pansin nyo no, pagpurga nyo, pagpakain nyo, loaded, hindi na siya natutunawan. So, may mga teknik lahat mga idol. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng ginagawa natin dito is experimental. Pinag-aaralan ng mahabang panahon. Yon, para magkaroon po tayo ng idea. Dito, ang ginagawa natin is guidelines lang para magkaroon lang po ng idea yung ating mga kaibigan. Pero, tandaan mga idol, hindi kisyo tinuro namin is matutunan nyo na kaagad yon. Kayo po ang mag-a-adjust. Kayo po ang dapat mag-develop sa sarili nyo bilang isang tagapag-alaga ng isang manok. So, dito tayo sa pre-con, no? Nagpurga, kumpleto na lahat yon. Mag-i-inject, no? Pagkatapos, may feed mixture conditioning tayong tinatawag, idol, no? Yung feed mixture conditioning, dahil sa nasanay po yung ating manok sa high protein, syempre kailangan i-balance naman natin yung weight nila, yung timbang nila mga idol. So, sa stag kasi, na hinahanda natin, kinakayang bulto ang katawan, mabalikat, no? At medyo mapitso ng konti. Depende po yan sa inyo. Sa akin, yung sa akin lang. Ayon sa aking eksperyensya, ito po yung gusto kasing hipo, no? Mabalikat, medyo magaan, pagkatapos medyo mapitso ng konti, no? So, bakit may food mixture conditioning tayo? Binabalance po kasi natin yung protein at saka yung fiber. Yung fiber po is yan ay dietary o nagda-diet ko sa tao para maging maimpis po tayo. Mawala yung mga fats natin, maging maimpis, no? Maging sexy tayo. Yun po yung gamit ng fiber. So ano ba yung mga fiber, no? Yung fiber, diyan yung mga oats natin, no? Katulad ng mga Jackie oats, no? Yung sa flour, oat groot, yun po ay uri ng seeds na mga fiber. Mga mataas po yan sa fiber, no? So, yung high protein naman is more on sa filet po yun nakukuha, no? O sa iba pang mga ingredients ng ating mga alaga manok. So, babalansyado na natin yung mga idol. So, ibig sabihin, bibili tayo ng conditioner, no? Conditioner, pagkatapos, hinahaluan na po natin yan ng cracked corn. Pagkatapos, hinahaluan na rin po natin ng mga fiber, katulad ng Jackie oats, no? Katulad ng sa flour, katulad ng oat groat, yan. Kinakailangan balance po, idol. Para sa akin dito, idol, kasi is yung 25 kilos, no? Na greens, no? Yung conditioner, kahit ano man yan, wala na tayong babanggitin dyan, no? Kasi ito ay may adjustment naman, idol. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung hipo na manok, pwede naman pong i-develop nyo yan. Yan. So, kung ano yung kulang, kung ano yung sobra, kasi pag sobra din ng fiber, no? At masyadong magaan ng manok natin, nagiging lampa rin sila. Ngayon, kung mas mataas man naman yung protein yan, bumibigat yung manok natin at mabagal. Yon. So, balansyado dapat mga idol. No? Ako, sa 25 kilos na conditioner, yan, hinaluan ko po ng pellet yan, mga 7 kilos. Pagkatapos, hinaluan ko rin po yan ng golden crack corn natin, 4 kilos. Pagkatapos, 4 na kilo po na fiber. Yon. Minimix po natin yan para po sa pang-preco natin, para na rin po sa conditioning. Yan. Kasi sa pagmamanok, idol, no? Mahabang pananaliksik, mahabang pag-aaral para matutunan natin o mabalance natin
ang mga bagay-bagay na ginagawa po natin dito. Katulad ng medication, katulad ng maintenance nila, katulad ng mga routine exercises nila. Yan. Hindi po kisyo tinuro natin yan, is yun na kaagad yung mangyayari. Kinakailangan po mga idol, mag-adjust. Ikaw po yung nakakalam na sarili mo manok. Kami ay guidelines lang para magkaroon po ng idea tayo. Hindi po tayo nagmamagaling dito, hindi rin po tayo nagmamarunong. Lahat po ng mga kaibigan nating magmamanok is galing din sa hindi marunong hanggang sa na-level up o na-develop lang po sila. Yan. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung certificate kasi may nagtanong kung saan po ba ako nag-aaral bilang isang handler. Yan. Ako, hindi po ako nag-aral bilang isang handler. Ako po ay experience lang po yung sa akin mga idol. Ang kagandahan, advantage ng sertipikado kasi nag-aral ka doon at marami kang natutunan, ngunit lahat yan ay experimental. Ikaw pa rin po ang magdidesisyon at magdidevelop niyan mga idol. So ngayon, sa akin, experience, may nagturo lang sa akin na kaibigan ko kasi nung panahon na yon is bibihira pa yung mga certification na yan. So this time, dahil sa medyo marunong na rin naman ako, mga idol, at natuto ng konti, siyempre, kailangan ko yan dahil lumalaban tayo sa mga event. Lumaban na rin po tayo, ha? Idol sa WPC. Yon. Pero never po tayo nagyabang. Ayaw po natin ng ganun eh. Ang akin kasi, ang goal ko lang dito is para magkaroon lang ng idea yung ating mga kaibigan. Yan. So, mag-aaral na rin ako ng certification na yan, yung sinasabing certification, para just in case na lumaban man tayo sa mataas na level, is kinakailan may pakita po kasi tayo dyan. Pero tayo pa rin na magde-develop niyan, mga idol. Tayo pa rin. Yung desisyon pa rin natin ang masusunod. Kaya nga yung ibang handler, hindi lang isang method o programa ang alam nila sa pagkukondisyon, no? Kasi depende po sa panahon kasi yan eh. Isipin mo, ako, wala akong certification. Ngunit alam ko po yung panahon. Depende kung anong gamot ang gagamitin mo pag mainit ang panahon. Alam mo dapat ang gamot na gagamitin mo pag malamig ang panahon. No? Pag nag-a-apply ng mga gamot na yan, kinakailan, alam mo rin kung bakit mo binigyan at paano pagalawin yung ating mga alaga. So, balik tayo doon sa ating pre-con mga idol. Ngayon, kaya may feed mixture conditioning para mabalance po natin yung bigat, no? Yung weight ng ating mga alagang manok. Doon pa lang po sa pre-con, sa pagpipre-con natin, kinakailangan batak na po yung mga alaga natin dyan. Mostly ako, pag nagpapalaro po ako ng aking mga alaga, is 1 buckle, 2 buckles is enough. No? Maliban sa mga iba pang routine exercises, no? Dyan sa cord. Ngayon, minsan, dinadala rin po natin sila sa gradas para masanay, maglakad-lakad doon at pinapalaro rin po natin sila doon 1 buckle, 2 buckles. Minsan nilalagay na rin po natin sa scratch box yan, pagkatapos nilalagay na rin po natin sa flying pen. Lahat po yan mga idol is may kanya-kanyang oras at timing. Hindi kisyo tinuro natin na ganitong dapat gawin. Pag-aralan mong maigi mga idol. Ganun po ang pagmamanok, no? So, sana nakatulong sa inyo yung sinasabi ko dito mga idol kasi wala naman po akong ibang hangad dito kundi ang matuto po tayo ng paunti-unti. Kami, bago po kami natuto, matagal na panahon po, no? Para matutunan namin ang lalim ng isang maginoong sabungero o nag-aalaga ng manok. So, God bless and good luck sa inyo mga idol. Sana nakatulong.